Hello sa inyo mga future professional teachers. Welcome sa ating mabilisang refresher para sa Gen Ed. Alam ko, malapit na ang LET, kaya't huwag na nating patagalin pa to. Alam nyo, minsan yung mga basic concepts pa yung nakakalimutan natin, di ba? Lalo na pag under pressure na sa exam. So yan ang tututukan natin ngayon, yung mga fundamental na yan na kailangan nating i-master. Okay, let's dive right in. May 5 key concepts tayo na madalas as in laging lumalabas sa Gen Ed. Umpisahan natin sa English. Okay, first up, subject-verb agreement. Ang laging trick dito, at aminin natin, marami tayong nalilito rito, ay yung mga intervening phrase. Ito yung mga salita na nasa gitna ng subject at verb. Ang rule, huwag kang magpapalin lang dyan. Focus lang sa totoong subject. So, tingnan nyo tong example. The teacher as well as her students is or are excited. Ang daling isipin na students ang subject, no? Kasi plural at mas malapit sa verb. Pero mali. Yung as well as her students, intervening phrase lang yan. Ang totoong subject natin ay the teacher. Singular yan. So, anong tamang verb? Is. Tama? Okay, next. Lipat tayo sa Filipino. Pokos ng pandiwa. Madalas tong lumabas. Let's compare 2 common ones. Una, tagaganap or actor focus, simple lang yung subject ang gumagawa ng action. Nagluto ang nanay. Sino nagluto? Si nanay. Siya ang subject. Sa kabila naman, tagatanggap or beneficiary focus, yung subject ang pinaglalaanan ng action. Ipinagluto ng nanay ng adobo ang mga bisita. Para kanino yung luto? Para sa mga bisita. So, ang mga bisita ang subject. See the difference? Ang key lagi is to find the subject. Next up, math. Kalma lang, huwag magpanik. Ang best friend natin dito ay si PEMDAS. Yan ang batas, yan ang dapat sundin. Parentheses, exponents, multiplication, division, addition, subtraction. Strict yan ha? Okay, let's apply it. Sa equation na to, uunahin natin yung nasa loob ng parentheses. 4 minus 2, that's 2. Then, exponent. So, 2 squared is 4. Tapos, multiplication and division, left to right. So, 5 times 4 is 20, tapos 6 divided by 3 is 2. Lastly, addition. 20 plus 2. Ang sagot, 22. See? Basta sundin mo lang si PEMDAS, safe ka! Alright, punta naman tayo sa science. Prokaryotic versus eukaryotic cells. Ano ba pinagkakaiba nila? Simple lang, huwag kang malito. Tandaan mo lang to. Yung eukaryotic, may true nucleus. Yung prokaryotic, pro means before, so wala pa siyang true nucleus. Ang DNA niya lumalangoy lang sa cytoplasm, yun lang. Nucleus ang aalalahanin mo. And for our last concept, social science naman. 3 branches of government, madali lang to tandaan. Legislative, sila yung gumagawa ng laws, yung Congress. Executive, sila yung nag-e-enforce, pinangungunahan ng presidente. At judicial, sila yung nag-i-interpret ng batas, ang Supreme Court. Make, enforce, interpret. Yan ang 3. Okay, mabilis lang yun, no? Ngayon, i-apply natin. Ready na ba kayo for a quick pop quiz? 5 items lang to para i-test kung may natandaan tayo. Let's go! Okay, question number 1. The politician, accompanied by his advisors, arriving for the press con. Anong sagot nyo? Is, are, were, or have? Number 2, Filipino naman. Sa pangungusap na ipinangbili ni Marco ng regalo ang pera, ano ang focus ng pandiwang ipinangbili? Tagaganap, layon, tagatanggap, o gamit? Number 3, math time! Calculate this, 20 minus 3 plus 1 squared divided by 8. Anong value ang makukuha ninyo? Sige, compute. 4th question, science! Alin sa mga ito ang example ng isang prokaryote? Mushroom, E. coli, mango tree, o human? And last item, number 5. Which branch of government is responsible for making laws? Judicial, executive, legislative, or federal? Okay, time's up. Let's see how you did. Handa na ba sa mga sagot? Okay, here are the answers. Number 1 is A, is, dahil intervening phrase long yung accompanied by his advisors. Number 3 is A, 18. Number 4, B, E. coli, a bacteria. And number 5, C, legislative. Ngayon, let's talk about number 2, yung medyo tricky.
Ang tamang sagot ay D, gamit. Bakit? Kasi ang subject, ang pera, ay yung instrument o bagay na ginamit para bumili. Hindi siya tagaganap, hindi rin tagatanggap. Ito yung focus sa gamit. So, another focus to remember. Kamustang scores nyo? So, anuman ang score nyo, okay lang yan. Perfect man o hindi, ang pinaka-importante ay yung effort na mag-review. Practice makes perfect. Ika nga, huwag susuko. Padayon, future LPT, malapit na yan. I-claim na natin yan.